Magkakasa ang grupong Manibela ng nationwide transport strike sa April 15 to 17 dahil daw sa slow action ng gobyerno sa paghihirap ng mga driver dulot ng mataas na presyo ng petrolyo. And sabi po nila, hindi raw ginagamit ng Pangulo yung kapangyarihan niya para sa mga driver. And hinihiling nila na isuspend yung excise tax at VAT on fuel products. Ano po yung tugon ng Pangulo at ng Malacanang dito? Wala pong kapangyarihan ng Pangulo na mag-suspend ng VAT dahil wala pong batas sa ngayon na siya binibigyan ng kapangyarihan. So baka nagkakaroon po ng misconception at ngayon ay baka nakakarating sa mga sa transport sector, sa mga drivers, sa operators na sa isang click ay isususpend ang Pangulo ang VAT. Wala pong kapangyarihan sa ngayon ang Pangulo na mag-suspend or mag-reduce ng VAT dahil wala pong batas na siya binibigyan patungkol dito. At sasabing may slow action, nakikita po natin mismo ano na po ang ginagawa at nagawa ng Pangulo at ng administrasyon para sa transport sector. Sila nga po yung inuna. With or without any strike, transport strike, ang Pangulo naman po ay dumidinig sa mga hinaing ng bawat Pilipino, lalo-lalo na po sa transport sector. At sa atin po ngayon, sa ating palagay, ang pag-hold ng transport strike ay hindi napapanahon sa ngayon. Hindi po ito makakatulong sa dinaranas po natin dulot ng krisis sa Middle East. Ang kinakailangan po lamang talaga dito ay negosasyon, pag-uusap, pagtutulungan. Follow-up lang po. Yusek, we know na meron na pong fuel subsidy and cash assistance para sa mga driver. Pero i-consider po ba ng Malacanang na mag-utos ng fare hike para naman po mas madagdagan yung kita ng mga driver sa araw-araw? Muli, hindi ko po mapapangunahan kung ano ang masasabi ng Pangulo patungkol po dyan. Magkakaroon ng uplift meeting tomorrow. Kung mapag-uusapan dyan, ibibigay po namin sa inyo ang update. Pero ang nais lamang natin pong ipaalam sa taong bayan, lahat po ng tulong na gustong ibigay ng Pangulo, dapat po ay balanse, hindi lang sa transport sector, kundi sa bawat Pilipino.